So ito ang ating mga pupuntahan. Number 1, BTS Old Building. Tapos pangalawa, yung Yujung Sikdang. So ayun ay yung dating kinakainan ng BTS nung training days pa lang nila. At nung lahat yon ang ating itinerary for today. Dati sila Sungkwan, 17. So dito ang humble beginnings ng BTS. Dito yung dating building ng Hive. So Chonggu Building. Ilalagay ko dito. Or tandaan nyo lang to, Chonggo Building. Sa property ng Big Hit. At kilala nyo kung sino nakabili nito. Si Kim Woo Bin. From there, dyan lang tayo galing guys. Baba lang dito. Then ito na. Kaya makita nyo ng BTS. Saka yan. Pag nakita nyo yung oink-oink na baboy na yan, yan na yun. Nakita nyo na agad. Kaya ba't naiiyak ako? Nakakaiyak. 2026 comeback na nila. Ito sa Sabado makakita na nila. Pag pumasok kayo dito, super dami talagang design about BTS. Oh. Mother ng BTS dati. So, siya yung nagluto sa amin dati. Try na natin tong non-alcoholic na iGin. Of course, alam nyo naman, company to ng ating bebe boy, si Jin, Kim Sok Jin. Yojung Sikdang. So ito located dito sa may bandang Gangnam. So kitinagurian din itong hole in the wall restaurant kasi nga during the trainee days and rookie days ng BTS, dito talaga sila laging kumakain. Kasi dati, itong restaurant nito, sa ilalim nito, doon yung dance studio ng BTS dati. Kaya naman lagi sila kumakain dito. From there sa baba, ito lang yung restaurant nila. As in basement lang nitong building na. Doon sila nagpa-practice dati, guys. Buka Cafe, ito yung dating dorm ng BTS na ngayon ay isa ng cafe. Ginawa nilang cafe, yung interior lang yung binago. Old building ng BTS. Pinapas na pinuntahan natin. Ito ang kanilang na alam ko yun nung nagpunta kami dito wala pang front ng Jungkook. Yung dati tapos ito yung aircon dati. Ay, yung aircon Ang bumili daw ng building nito ay isang army funding na gustong ma-preserve. Wow, nakapalit na tayo ng Hive. Dito na ang kanilang building. Where are you from? France? Ito yung front. Ay, parking. Basement parking nila. Kaya kapag may mga mag-enlist, alam nyo na, dito lahat nakapilang army sa likod. Diyan dadaan, papunta. Menu, birthday ni Minyu today, guys. Minyu, may 17 bayan. Hi guys! Welcome back to our channel, and for today's video, pupunta tayo ng Juno Hair. So, sabi ko nga sa inyo, di ba? Nanonood tayo ng BTS concert. So, hindi ko kasi alam kung kailangan magpa-reserve. So, I think oo. Kasi nag-check ako sa Klook, walang availability for today. So, ang pinakamalapit pang availability is for tomorrow. So, wala akong nagawa. So, ang gagawin ko na lang ngayon, magpupunta ako doon, mag-walk-in ako. Dalawa kasi yung branch nila sa Myeongdong. So, pareho kong pupuntahan kung alin doon yung pwedeng mag-accept ng walk-in today. And if not, ang gagawin na lang natin is yung itinerary ko for tomorrow, ngayon ko gagawin. So, time check is 12:28 PM. So, nandito tayo ngayon sa harap ng aking hotel, which is yung K-pop Seoul Tower. So, ito talagang isa sa famous na hotel na pinupuntahan kasi super budget friendly. And nalaman ko na yung K-pop na to is meron pang isang hotel, yung K-pop House. So, meron niyang mga restaurants tapos hotel din siya. So, iisa lang yung may-ari. So, maraming nag-i-stay dito na K-pop fans kasi, the name itself is K-pop Hotel Seoul Tower. So, tapos, napakalapit lang nito sa Namsan Tower. 15-minute walk away lang. So, uphill kasi to, pero hindi siya super taas, guys, ha? Baka akala nyo kasi pag sinabing uphill is super taas. Mamaya papakita ko sa inyo. So, pagka nilakad mo yan hanggang dulo, sa may taas nun, ayun na yung Namsan Tower. So, alam nyo naman, kapag K-pop fan, ang daming trivia dun sa may Namsan Tower. Like, nung, 2023, di ba, pinailaw nila yun yung Namsan Tower, pinailaw nila ng purple to celebrate the 10th anniversary of the BTS. So, isa rin yan sa pinaka-memorable. At saka dati, di ba, yung Namsan Tower, nag-participate din doon yung Blackpink wherein inilawan din ng kulay pink yung buong tower. Pati na rin yung Treasure, di ba meron din nangyari doon na Treasure na nakipag-collab sila sa Seoul Tower wherein nagkaroon din sila ng mga different theme na about sa Love Lock. So sa Treasure din yon. And of course, yung pinakasikat ngayon, K-pop Demon Hunters. So ginamit nila yung Seoul Tower as a stage nung nag-perform sila. And of course, pati yung NCT. Di ba ang daming K-pop kasi yung NCT nag-film din noon nung sa isang episode nila sa Hot and Young Seoul Trip. So napakaraming magagawa doon sa Seoul Tower. Kaya siguro pinangalan nila to as K-pop Seoul Tower kasi nga malapit siya sa Namsan Tower. And of course, maraming mga K-pop fans ang may gusto dito. So yun nga yung pagka-tour ko sa inyo, sinabi ko sa inyo na napakamura lang nito. Ipapakita ko sa inyo kung anong itsura niya sa labas. Katabi niya yung K-pop house na meron ding mga kainan, restaurant, tapos rin siya, isa lang may-ari. Yung pagka-uphill niya, ganito lang siya, guys. So, super taas na yan, hindi na yan. Pero hanggang dito lang kasi yung K-pop. Tapos ito na siya, hindi siya super taas, guys. Ang kagandahan sa hotel natin, guys, 1 minute walk away lang siya sa Hueyao Namdaemun Market. So, ayan lang yung station, Tapos, of course, pag sumakay ka dyan, 1 station away lang siya sa Myeongdong. So, pwede mo rin lakarin, nakalakay dito sa Google, 12-minute walk lang siya. From here, kung gusto mo maglakad, papuntang Myeongdong. Tapos, ang dami rin kainan dito. And then, of course, market to, yung market. Ang daming Edia Coffee, yung kay Beyond Wasok, diba? Tapos, GS25, marami rin, saka 7-Eleven. Ito yung meron ding Chinese cuisine. Tapos, ito na yung station, Ayan, Wheeon East Station. Neighbor maps na gamit ko.
So line 4, get on Wheeon Station. Tapos baba na tayo sa Myeongdong. Isang station lang. Ayun yung 7-Eleven. Tapos ito, Korean ano rin to, kainan. Maraming kainan dito guys. So hindi ka mahihirapan. So balik tayo doon. Yan, line 4. So kahapon nga diba guys, sinabi ko, itatry natin yung Flymate card. Kasi yun nga is that unlimited pass yun. Meron ng 1 day, 2 day, 3 days, 7 days. Depende kung ilang stay mo, ilang araw ka mag-stay dito. Pero kahapon, kinailangan kong gumamit ng train card. So, niloadan ko na tong T-Money card ko nga na BTSV. Ayan o. Ang pinaka-smallest bill ko kasi kahapon is 50,000 won. So, ayaw tanggapin nung niloadan ko lang ng 20,000 or 10,000 won. Kasi pag ang pera mo daw is 50,000 won, kailangan ang i-load mo is 40,000 won and up. So, wala na akong choice. Niload ko na lahat na 50,000 won. So, itatry kong ubusin siya like sa mga convenience store. Pwede kasi ito eh. Tapos sa mga restaurants para makabili tayo ng Flymate card. Kasi kung hindi natin ubusin, masasayang yung 50,000 won natin, may expire to. Pero itong T-Money card itself, hindi talaga siya na-expire kasi ang na-expire lang dito is yung load. Tapos di ba namili rin tayo kahapon nung BTS edition, nung anong tawag nila dito? Nama, nakalimutan ko kanong card. Ay, dito pala yun. Namane. Pero Namane card. So sa airport ko ito nabili. Ito naman sinabi niya dito, Myeongdong Station bound line 4. Ang mga nandito kasi Jinjuk bound Buramsan. Ayun, nakita ko. Jinjuk. Pero wala yung ibang mga ano no. So bakit kasi isa lang yung station na pupuntahan natin, Myeongdong. Wala ko nakikitang word na Myeongdong. Pero andyan naman yung Jinjuk, ganon. So puntahan na lang natin. T-Money card. Ay, ito pala mali. So 1,550. 1,550 yung minimum charge nila dito. Yun yung napansin ko kahapon. So siguro more or less, so 62 pesos ang minimum nila. Grabe ang mura no. Pero yung taxi dito is mura lang. Nagtry ako kahapon. So, diba pinakita ko sa vlog kahapon, mura lang din yung taxi dito. Pero syempre, kung marami kang pupuntahan na train stations, mas okay kung mag-a-avail ka na lang nung T-Money card or kaya Namane card or yung famous nga ngayon na Flymate card for the tourist. Sobrang ano na itong vlog natin, no? Kasi hindi ko pa natatapos ng Japan noong November 2025. Ilan na lang naman na yun, Japan vlog natin. Pero wala pa ako na-upload ng Japan 2026 sa Sakura season natin. So, sinabi ko kay editor na post muna tayo sa Japan, then unahin muna natin itong Korea vlog. Kasi 1 week lang naman tayo dito. Dapat mag-extend ako dito, mas matagal. Kaso nga lang, next month, April, babalik tayo ng Korea for 1 week. Kasama natin yung mga friends natin. Nabook natin yung last year bago pa mag-announce yung BTS concert. Eh, ito biglaan ko lang binook, di ba? Kasi nga, dapat 3 weeks ako sa Japan. So, hindi na ako makakapag-no sa kanila dahil hindi din naman ako ganun. Once na nagsabi ako na, confirm ako na sasama ko, itutuloy ko talaga. So, hindi na ako mag-extend ngayon. Kailangan ko makabalik dahil mag-apply ulit ako ng visa dahil pangalawa ko na pero single entry pa din. Sana mabigyan nila tayo ng multiple next time. So, kailangan ko talagang umuwi after this kasi kailangan ko mag-process ng visa. 1 month na lang from my next travel. Okay, so tama. Dito tayong side number 4. So, dalawa kasi yung side ng number 4. So, always ako, ang ginagawa ko, tumitingin ako sa side nito. Ano matawag sa ganyan? Bilog na mataba. Tumitingin ako sa bilog na mataba para alam ko kung tama ako. Like, andito tayo sa Wheeon Station. Eh, di ba Myeongdong tayo? Yan tayo. Kaya dito tayo sa side na to. Ngayon, kung Wheeon ka, tapos pumunta ka sa side na to, pabaliktad. Doon ka pupunta. Di ba? Mula dyan, pababa na ganito. Kaya always tingnan mo dito. So, ayun. Tapos kung andyan yung train tutunog. Tumunog na kanina, hindi nyo na narinig. Ay, nandito tayo sa may pilot. Ay, sa mga senior. So, wag tayo sa mga seniors. Ayan din nakalagay, oh. Wheeon, papunta ng Myeongdong. Dapat yung arrow is pa ganun. O, so station pa ganun yan. Kaya hindi tayo dyan. Sabi dito, exit daw sa 6, tapos walk na lang yun ng 329 meters, 4-minute walk na lang. So, ang next natin na hanapin is exit 6. Nakita ko na. Ayan o. Exit daw to ng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, may makikita ko ulit sa bilog na mataba. Nakalagay dito, 4, 6, 7. Exit 6 tayo. So, tama, sa Myeongdong tayo papunta, di ba? So, tama lang. Tapos, sabi niya, maghahagdan. Ayun yung meaning ng ganun eh. So, let's go. Maghagdan. Pero syempre, may escalator. Dito tayo. Ba't dalawa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dito rin ganun. Okay, sige. Gets ko na. So, same lang ang labas nito. Whether doon ka sa kabila or dito, Myeongdong na to. May signage din naman guys na pag doon ka sa 5, Seoul Central Post Office, pag 6, UNESCO, sa Myeongdong Shopping Street sa 7. 6 or 7. So pa left yun. So pag sa right naman, sasabihin din nila dito kung saan ka. Kung Namsan Elementary School, pag 2, pag 3 naman Namsan Dong. Saka Namsan Cable Car and so on and so forth. So since dito tayo sa Myeongdong Shopping Street, dito tayo sa pa left. 38,101 ang natira. Pero yun nga kanina 1550. So exit 6 sa Myeongdong Shopping Street sa kaliwa. Ang buti na lang pareho ng Japan, napakadaming signage. Parang dito kami lagi namili nung dito sa baba, magpupuntahan natin ng vlog na susunod. Dito kami namimili noon ng mga pasalubong and all. Kasi ang daming mga K-pop things dito. So ito na yun, parang nakikita ko ni Olive Young, so sure na ako na tama tayo. I'm back dito sa Myeongdong! Wow, na-miss ko to, grabe! Oh my God! So naalala nyo kahapon, nandito tayo kahapon na bumaba tayo sa bus station ng sa Myeongdong. Diyan tayo nag-abang nung Grab Uber natin. Nasabi ko doon kayo mag-picture sa Seoul na yun, no? Doon lang yan. Basta ang palatandaan nyo, pag nasa Myeongdong na kayo, is itong building ng Migliore. I don't know if tama ba yung pronunciation ko, Migliore. Ayan o, Migliore Hotel. Katabi siya nitong Tabi. T-A-B-B-Y, Tabi.
So ito na yung Myeongdong na yung pag nakita niyo yan, tandaan niyo yan guys ha. Ayan ang Migliore. Pag nakita niyo yung Migliore, yun na yun. Uy! Kilala niyo to kung sino to. Tcharam! Byongwoso! Byongwoso! Ito, masasabi ko lang, nung last punta ko dito, napakarami talagang advertisement ng Byongwoso. Tapos si King Soyun, dati yun nung 2 years ago, nung wala pa yung issue niya. And then sa K-pop, grabe, TWS, tapos New Jeans. Tapos that time, konti lang yung nakikita kong BTS. Meron, pero konti lang din yung Blackpink. Pero ngayon, sobrang daming BTS, grabe. Tapos yung Dalba, skincare, si Hoshi, sa mga bus station, ang dami. At saka yung, nagpunta ko last 2 years ago, November 2024, kami nila Tin and Fuji. Ang dami rin Zero Base 1 sa train station kasi parang may na-endorse silang skincare. Kasi Mingyu, may na-endorse din siya ng dami rin sa mga train station. So kapag hindi ka nag-comply sa batas ng Myeongdong, napaka-importante guys kasi ganito gagawin sa'yo. Huli ka. Ay, wali. Sige na nga, tara na. So dito live work. Mamaya mag-iikot tayo sa Myeongdong pag may time tayo. Pag may time tayo. For now, kung wala, ilalagay natin siya sa ibang days natin dito. So hanapin muna natin ng Juno Hair. Lang natin to kasi walk na tayo, nakababa na tayo. 4-minute walk na lang. Kasi ito tayo yung kulay blue. Gagalaw din yan kapag gumagalaw tayo. Ito ang itsura ng Myeongdong sa umaga. Maganda to sa gabi kasi napakaliwanag. Talagang shopping street talaga siya kung shopping street. Gumagalaw din naman siya guys, yung blue. Kaya tingnan nyo lang kung tama ba kayo kung left or right. So neighbor map ang gamit dito. Ay, si Lady Gaga ba yun? Kala ko si Lady Gaga. Yan to, si Wonyang Bato ng IVE. If I'm not mistaken. Ayan o. Wonyang. Love Dive. It's a Love Dive. Ooh. Yeah. NCT. Si Jaemin. Pakarami talaga ditong K-pop. Ayun ang NCT. Yung mga NCT Sense. Hello sa inyo dyan. Of course, ang Watsons ng Korea, ang Olive Young. Sobrang sikat yan dito, Olive Young. Wow! Grabe, ang sarap ng feeling nang nasa Korea ka. Lalo pag K-pop fan ka or K-drama fan. Kasi ang dami makikita about K-pops. Tapos may natin Olive Young na naman. Dito sa Myeongdong, dito mga murang luggage. Espao, ayan yata medyo murang bilihan. Like parang mga bench, ganun siya. So, kung gusto nyo mag-shopping ng mura-mura, dyan kayo sa Espao. Pauli limit! So, malapit na tayo. Sabi dito, ayan na Andyan na tayo sa kulay blue na yan, yung dot na bilog. Nakikita ba? Ayan Tapos doon tayo sa may red na 2. Ayun, ba nakita ko na yung word na hair. Hair lang. Pero, hindi. Viva Hair? Viva Max. Charot. Ano nakalagay? Ava Hair. Hindi pa yan, guys. So wait, hanapin natin ng Juno Hair. Dito na yung sa area na to Pero I think super lapit na. Ito nga pala ang sinigang ng Korea. Miso. Sinigang sa miso. Wale. So ang dami na naman mga K-pop things dito. Ayun lang pala yung Juno Hair. Todo lakad ako. Naligaw ako kasi nga, buti na lang meron dito sa... Ang galing ngayon ko lang na-explore tong neighbor map. Pag pinindot mo yan, may kita mo ko ng itsura ng mismong lugar. So kaya ako siya nalaman, nandito siya sa may tabi ng Olive Young. Ayun yung Olive Young, ito yung Juno Hair sa 3rd floor. Tapos meron din silang massage dito, Hikari massage sa 5th floor. So hindi mo na tayo magpapamassage. 3rd floor, Juno Hair. Juno Hair Hikari massage mode at our travel home. So yun, pasahin nyo na lang. So sa 3rd floor tayo. So sana pumayag sila mag-walk-in ngayon guys. Dito na tayo. Dito guys, so ang daming tao. Foreigner first. Tapos pwede ka rin mag-antay dito. Mga K-pop, ano na to? Para mga endorsers. Mga Korean. Tapos meron din sila sa 2nd floor. Ito yung mga nag-a-assist. Hi! I'll see you later. Hi, do you accept walk-in? 나는 full booking. Need a booking. No booking. Need a reservation. Oh, okay. Maybe tomorrow. Can I book by a Klook? What? Klook? Can I book by a Klook here? Just tell me. I will make a reservation here. I can make here. Oh yeah, maybe for tomorrow. 2 p.m. Can I film tomorrow? Can I film my hair transformation tomorrow? It's allowed. Okay. Tomorrow. JB. JP. Yeah. What do you want tomorrow? Well, just a haircut and hair color. So I'm actually not sure what will be my design because I want to have a K-pop look. So and I'll do the vlog if it is okay. Connect with the hairdresser. Okay. So how much usually does it cost? So where's that hair color with? Color here. 이제 men's hair color 이렇게. Okay, it includes the haircut. How about the haircut? 45,000. 45,000. Okay, cool. So that's around 200,000 more or less. Okay, begin? Tomorrow. Alright, see you tomorrow. Thank you. Wala tayong magagawa guys dahil wala talagang booking. Wala talagang walk-in dito. Hindi sila nag-accept. Well, ma-accept naman daw sila pero case-to-case basis lalo kapag may vacant. Pero it just so happened na today, wala silang walk-in. And then nagpaalam ako kung pwede mag-vlog for tomorrow ng aking hair transformation. So pwede na ako. So excited ako! So ang gagawin natin ngayon guys, since wala tayong walk-in ngayon sa Juno Hair, naka-schedule pa tayo for tomorrow 2 p.m. Magagawin natin ay ang BTS Tour! So, ito yung mga napuntahan ko na dati, kaya medyo familiar to sa akin. Nagkaroon ako ng experience dito. So,
That was 2 years ago, so gusto kong balikan ulit ngayon. So ito ang ating mga pupuntahan. Number 1, BTS Old Building. Tapos pangalawa, yung Yujung Sikdang. So ayun ay yung dating kinakainan ng BTS nung trainee days pa lang nila at nung bago-bago pa ang BTS. So next is yung Yuga Cafe. So ayun yung old dorm dati ng BTS nung trainee days nila. And ngayon, ginawa na siyang cafe. Pero yung format pa rin, ganun pa rin, binago lang nila yung interior. And of course, next natin is yung Hive Headquarters. So ayun yung pinaka-current headquarters ngayon ng Hive gamit ang blood, sweat, and tears ng BTS and of course ng other artists from Big Hit and Hive. And last is yung Yongdong Yochip. So, kung nalala nyo, ayun yung sikat na 97-liner food spot. Doon kumakain sila Jungkook, sila Mingyu, Chaeunwoo. Doon sila madalas nahuhuling kasama. So, lahat yon ang ating itinerary for today. So, kung pupunta kayo dito guys, ang masasabi ko sa inyo, ang tip ko sa inyo, pag isa-isahin nyo na o pag sunod-sunod nyo itong first three, yung BTS Old Building, Yojong Sikdang, saka Yuga Cafe, kasi lahat yun magkakatabi lang. As in, nasa isang paikot lang sila. So, sayang kasi diba kung pag ganun kayo, tatalon kayo dito, tatalon doon. So, mas maganda na yung tatlo muna yun yung puntahan nyo. Kasi yung tatlong yun, doon lang sa may Non-Yendong. Tatlong yun, pare-pareho. So, magkakalapit lang siya. Kasi nga naman, trainee days nila yun. So, dun yung dorm nila, dun yung dating kinakainan nila ng trainee days. Tapos, doon din yung old building nila. Kaya tabing-tabi lang talaga yung tatlo na yun. Kaya wag nyong kalimutan pag-isahin yun. The next one is yung Hive Headquarter. Medyo malayo ito ng konti lang naman. Pero, kaya-kaya, malapit lang din. Tapos last is yung Yongdong Yojip sa may Cheongdam-dong. So ayun na yung last natin kasi maganda mag-dinner doon. So yung dalawa na yun yung medyo magkalapit ng konti. Okay? So tara na. So ang first na pupuntahan natin ay BTS Old Building. So kung isa-search nyo sa my neighbor map, huwag nyo ilalagay na BTS Old Building kasi hindi kayo makakarating dahil wala yun sa neighbor map. Ito ang ilalagay nyo. Ang ilalagay nyo is ito, Cheonggu Building. Diba? Para di nyo makalimutan, isipin nyo to, Cheonggu Building. So ang sabi dito sa neighbor map, dalawang transfer tayo, line 4 at saka line 3. So sa line 4 natin, yun kung saan tayo bumaba kanina. Doon din yun malapit of course sa may Migliore Hotel. Ay, hindi kita dito. Basta yan, Migliore Hotel yan. Ayun, pinakita ko sa inyo. Tapos from here, tanaw mo na rin yung Namsan Tower. Ayan o. Guys, ang pagtitingin ng neighbor map, ang una nyo hahanapin, di ba sabi ko, yung line number 4. Ayan o, get on Myeongdong Station. Pero, of course, hahanapin nyo kung saan kayo mag-enter. Ayan o. Seoul, Junggu, Myeongdong 8 na Gil 5, Myeongdong Station, Exit 6. So, dito tayo mag-aano sa Exit 6. Although line 4 tayo, Exit 6 tayo papasok dahil ayun yung sinabi. Tapos may kita nyo naman dito, ayan o. Myeongdong line 4, 'di ba? Kung tama to, let's go. So hanapin niyo lang line 4 tapos nakalagay, ayan oh. Chungmuro. So diretso lang tayo. Papunta na Chungmuro. Pero alam mo, parang sikat dito to. Nakita ko sila Hoshi dati dito 17. Ayan oh, bumili kami dito dati oh. Sobrang masarap. Ang galing niya, sabi niya sobrang masarap tapos tinuro niya yung Philippines. So nalaman niya Pinoy ako kasi nagtatagalog ako. So ito yung dati sila Sungkwan. Yan oh, 17. Tapos other mga artists. Oh, 17, yeah. 17 imnida. Ito, oh, di ba, sa reality show, dito sila nun. Just one, small, 3,000 yen. Okay, 3,000 yen. Yeah. So, maraming nilagay ka. Okay. So, ito guys, tatry na natin. Ayan yung kanyang naman, for 3,000 yen. Ito na. Sobrang masarap, ma'am. Masarap, sabi ni nanay. Ito loob nyo. Parang merong cheese ba? I don't know kung cheese. Pero ang sarap. Sobrang masarap, sabi ni nanay. Pwede kayo rin mag-load dito guys ng inyong mga T-Money cards at kung ano man yung gamit nyo for the transportation. Itap na natin si BB ko. 1,550 yung unang minimum na i-charge sa'yo. Then, saka na yun magmamatter mamaya kung gano'n kakalayo. Nanaran natin yung matabang bilog. Ayan o, sabi dito, trains available in both directions. So either way, kung saan ka man papunta, nasa tamang landas ka. Line 4, pa-Jinjuk kasi yun eh. Merong Jinjuk na bound o. Ayan o, Jinjuk. Nakikita nyo ba yung Jinjuk? 1347. So tama tayo. So same lang din ang sinabi na trains available in both directions. So kahit saan ka man, pareho lang ng direction. O di ba, hindi siya same. Kasi itong isa pabaliktad yan. Dito tayo, 4. Kasi dito tayo ngayon sa Myeongdong. Papunta tayong Chungmuro. Yan, Myeongdong, Chungmuro. Tapos 4 dito sa side. Pag dito kasi tayo Myeongdong, pabaliktad yan. Ito yung bahay natin. Ito yung hotel natin no, sa Ueyon Station. So dito tayo sa right side. And sabi ko, titingnan nyo yung arrow, di ba? Ayun, Myeongdong papunta ng Chungmuro. Hindi siya pa ganun pa Ueyon. Dahil nandiyan na yung train natin. Dahil 142. Sakto, 141 pa lang. Diba, napaka-on time. Pati Japan, ganun sila sa train station. Kung anong nakalagay na schedule, dumadating agad. Grabe. Tapos meron silang glass na ganito para, of course, to prevent yung accident. So, sana sa atin magkaganyan din, no? Chungmuro. The door
is on your right. Kasi magta-transfer tayo sa orange line, line 3. And line 3. Welcome to Chongmuro! Ito yung favorite ko kasi nung nagpunta kami ng unang Korea ko, laging Chongmuro yung transferan namin ng line. Papunta sa line 3. No, transfer line 3. Yung sign na, yung line 3, bababaro tayo sa zigzag. Pag may zigzag na sign, ibig sabihin niya stairs. Ayan, no. Tapos meron din naman dito, 3. Tapos meron din signage na 3 dito pababa. So, sundan lang natin to. Ogum. So, may nakalagay dito, Ogum bound sa my neighbor map. Guys, napansin ko, di ba, Google Map ang gamit natin lagi sa Japan kasi super accurate ang Japan. Tapos sabi ko nga, sa neighbor map, o sa South Korea, hindi gaano accurate ang Google Map dito. Neighbor map. Ngayon, napansin ko, nung titingin ako dito, parang same lang siya as long as, same lang kung yung pag-navigate ng parehong app. As long as marunong ka mag-Google Map. Pareho lang, madali lang din siyang i-navigate dito. So again, titingin tayo sa matabang bilog. Yun yung next nyong gagawin para alam nyo kung saan kayo. So pareho tong line 3, andito tayo sa Chongmuro. Ang pupuntahan kasi natin is ito. Tapos 6 stops tayo, bababa tayo ng Sinsa Station. So kung titingnan nyo, ito tayo sa baba, Chongmuro, Dongguk, ayan yan, no? Dongguk University, Yaksugomhu. Ano, Yaksugomhu, Oksu, Apgujong, bababa tayo ng Sinsa. So dito tayo sa may left, which is doon. So let's go. Ayan na siya. So sana naman guys, natututo kayo sa vlog natin. Actually, first time ko gumamit ng neighbor map dahil nga kaladkarin lang ako nung unang punta ko ng Korea, wala akong in-install na anything. So yung kasama ko magkapatid, mga Legazpi sisters, ang ating mga sisterets, sila lang yung talagang nag-navigate nun. Sobrang kaladkarin lang ako nun. Tingnan natin kung yung sound dito is pareho. Hindi ko kasi alam kung northbound ba to. Ayan o, sa kabila. Oh, di ba narinig niyo yung sound? Sa kabila yun. So dito ibang sound naman. Ang schedule ng train natin is 1:50. So 1 minute na lang kasi 1:49. Tingnan natin kung on time ulit ang train ngayon. Oh, nalandyan na yung train. Ang oras sakto, 1:50. Dumating, grabe, Pinas. Ano na Pinas? Dongguk University. Tapos ayun nga, titignan nyo ulit yung sign, no? Chongmuro papunta ng Dongguk University. 6 stations away tayo. Tayo na lang tayo, 6 stations away. May mga senior pa unahin natin. So 6 stations away, bababa tayo ng Sinsa. Always mag-check lang kayo ng neighbor. Sinsa. Welcome to Sinsa. Sinsa? Sinsayo? Sinsa입니다. Sinsa Harandabu. Sinsa. So guys, exit 1 daw tayo. Then 11-minute walk na lang yun. Sa Chonggo, ako yung Chonggo building. Sa exit 1, dito yun guys, exit 1. Ay, may ginagawa sila. Yun, exit 1, Hakdong Park. Okay, let's go. So, tara, walang binawas kasi minimum lang. Minimum lang yung binawas sa atin. So, diretso lang tayo. Dito pala tayo exit sa Hakdong Park. Kapatid ng Hotdog Park. Itsura guys, alam ko na yun. Doon yung malapit eh. So, 11-minute walk na lang from here. So, tara na! Oh my God! Nakakabalik na ako doon after 2 years. So, talagang pag magko-Korea ka or magja-Japan, dapat laging ready ka sa mga walkathon. Actually, pwede nga natin tong i-Uber kasi madali lang naman mag-Uber or taxi dito. Plus, mura lang naman nga din, di ba? Unlike sa Japan na sobrang mahal. Pero sa vlog kasi natin, gusto ko talaga siya maipakita sa inyo ng DIY para pag pupunta kayo, may guide kayo kahit mag-DIY lang kayo. Ito na, pinapataas tayo. Medyo uphill siya, pero again, yung uphill na to is tama lang, hindi siya yung super taas. Pero still, nakakahingal. Basta uphill, nakakahingal, di ba? Ay, tumataas na. Binabawi ko na yung sinabi ko. Mataas na siya. Mataas na siya, guys, oh. So guys, ito na live. And pag tinumbok mo na yan, dulo, ayan na yan, oh. Yung may blue na salamin. Yan na yung BTS building. Kung mataas kanina, mas mataas to. Times 2 ang pagtaas. Parang kasing taas niya yung BTS. Woo! So yan, ganyan tayo. Yun na yun, yung dulong blue. Blue-green ba yun? Yung tawag sa ganong kulay. Blue-green. Medyo maraming armies. Ayun sila, oh. Tapos nakikita nyo, pwede kayo magsulat-sulat dyan. So yan na guys. Ito na ang kanilang old building nung kanilang trainee days. Ngayon, iba na may-ari nito. Pero loko, ang daming armies na nagpipicture-picture. So, naalala ko may Subin dito, saka TXT. Subin, Yuning Kai, kasi nga, nung medyo matagal na yung BTS ng konti, halos kasabay, halos sumunod na sa kanila agad yung TXT. Di ba, big hit din yung TXT. Ano, gum. Naalala ko, nag-TikTok ako dito. Medyo gabi na kami nagpunta nun eh. Nag-TikTok ako ng gum. Nasa yan, oh. Take my half panic. Mas ano pa? Lesbians love JK. Cute. BTS TXT. Yun, June. Then, wow, from Chile. Si V. Tapos BTS. Pwede kayo magdala ng pentel pen nyo dito, guys. Then, magsulat kayo. Ayan, o. Dito kami nag-picture dati. Uy, pati ito may vandalism na. Nakalagay, keep swimming. Di ba kaka-release lang swim na song ng BTS. Bawal lang umakyat dito. Napunta kami noon, pwede. Nakaakyat kami. Nakapagpa-picture kami dyan sa hagdan na yan. I don't know bakit pinagbawal ngayon. Tapos dito, magandang spot din to. Magandang spot din yan. Diyan kayo
Umupo-upo kayo dyan. I mean, nakita ko Suga, J-Hope, Jean, RM, TXT. Kasi sila talaga yung magkasama dito that time. TXT saka BTS. Dahil hindi pa super duper sikat ang BTS noon. Tapos kami, naalala ko, dito ako nagsulat dati eh. Sa information may mga sulat din, oh. Saka sa poste. Diba, best in vandalism talaga ang armies. Tapos ayan, hagdan dito ng konti. Dito kami nasulatan na yata yung... hanapin natin. Hindi ko na makita. Ito yung picture ko noon nagsulat kami, oh. Asa na ba yun? Pinasulat ko yung, para mga friends ko yung pangalan nila. Karen Puntillas, Christine. Hindi ko na maalala kung nasan yung sa amin. Ayan, oh, asan ba yun dito? Dito yung part na yun. Alam ko, hanapin natin. Nakapagod ako maghanap eh. Kasi yung pwede pang mag-picture nun sa unahan. Ay, medyo gabi kami nagpunta nun. Ayan yun, oh, JB Romulo, Christine Legaspi, Charis Legaspi. So, nasan yun? Wala na. Napatungan na. It's a prank! Andito pa pala. Ayun, mabasa nyo ba yan? JB Romulo, Christine Legaspi at Charis Legaspi Philippines. Nandito pa. Ito pa, Apo, hindi ako yan. Apo Bang pa Malaysia eh. Ba't ba bida-bida feeling? Sinulat ko yung pangalan ng mga friends ko dito na iba na hindi nakapunta. Nasaan na yun? Nawawala. So ito na, hindi ko na mahanap yung mga sinulat. Pero mahalaga, nahanap ko pa yung sa amin noon. If I were you, magdala kayo ng pentel pen or yung talagang makikita, yung hindi matatanggal. Tingnan nyo to, gaya nito, ng pink na to. Parang pinto. Ay! Natanggal. Bida-bida pa naman ako pinagkalat ko. So, maghanap na lang kayo ng pintura, ay ng pentel pen na hindi gaano matatanggal. So, sa amin, hindi pa siya natanggal. Asa na ngayon? Nawala na naman. Eh, gulat ako, may lumabas na tao. Bukas pala to. Ayun siya si kuya, oh. Parang natawa siya sa pagkagulat ko. Ayun si kuya, oh. Ay, kuya. Kung sino man siya, siya siguro yung caretaker. Ay! Aray! Ayun sila, Teo ng TXT. So, pakitaan ko pa kayo ng ibang claims dito, pwede rin nagbandal sa may harap niyan. Ang dami pa rin, no. Buti pumapayag na, no. Tapos may nagti-TikTok dito. Di ba? Ang taaya. Dito sila nagsimula noon. Grabe, nakakatuwa. Ayan. Tapos hanggang dito. Bawal ba to? Alam ko pinagbawal na yung magsulat-sulat sa mga ganito. So mas maganda doon kayo magsulat sa mismong building. Tapos ito yung kanyang itsura. Di ba? So magpipicture-picture lang ako. Then pupunta na tayo sa next stop natin. So yan, hanggang sa may parking slot. Naging tourist spot na talaga to ng Korea. Guys, nandito na nga tayo sa BTS old building. So, konting trivia lang guys. Sa mga hindi pa nakakalam o sa mga bagong armies or kahit sa mga old armies na. So, dito ang humble beginnings ng BTS. Dito yung dating building nung Hive. So, ngayon, di ba, may bago na silang building nung sumikat na sila ng todo. Nagpatayo sila ng own building. So, dati ito, nirerentahan lang nila to. Pero hindi yung buong building. Kasi kung tingnan nyo, ang laki ng building. So, as I was saying kanina nga, itong building na to, hindi naman yung buong yan ang nirerentahan ng BTS noon. Ang nirerentahan ng BTS noon. Ang nirerentahan lang nila dyan is 2 floors lang. So, yung isa, yung studio nila, at saka yung isa sa office nila or whatnot. So ito, naging famous spot na talaga to ng armies kung saan pwede ka magsulat ng pangalan mo. Kaya kung makikita nyo dyan, pag nagpunta kayo isa-isa, napakarami talagang vandal ng iba't ibang pangalan. Or kahit walang pangalan nyo, maglagay lang kayo ng I love BTS or something like that. Sorry. So hindi talaga magiging kompleto ang iyong BTS tour kung hindi ka makakapunta dito. Kasi dito ang humble beginnings nila. Dito sila nag-training and eventually dito sila nag-debut at ngayon isa na sila sa pinakamalaking global superstar. Woo! So kapag mag-search kayo sa neighbor map, again, ang ilalagay nyo hindi BTS old building. Ang ilalagay nyo is Chonggu building. Ilalagay ko dito. Or tandaan nyo lang to, Chonggu building. Chonggu. So yun ang lalagay natin dito sa ating screen. So ito na ngayon naging graffiti landmark ng mga armies kung saan sanabi ko nga pwedeng magsulat ng kung anong gusto niya sabihin sa BTS. Kasi minsan daw, pumupunta yung BTS dito, binabasa nila yan. So what if isa kayo sa maswerte na pagpunta nyo, mag-film sila, tapos let's say mag-film sila sa 20th anniversary, babasahin nila yan, tapos mabasa at ma-feature yung sinabi nyo. So huwag nyo kalimutang magsulat dito. Be careful din guys kasi maya't maya may dumadaan ditong mga sasakyan. So meron kasi itong pataas, pa ganon, saka pa ganon. So be careful lang din. Nakakatuwa lang kasi ito talaga yung headquarters ng BTS noon mula 2007 hanggang 2011. Dito sila nag-train hanggang sa mag-debut na sila. Pero alam nyo, nakakalungkot na balita. Pero di naman super nakakalungkot. Kasi nung June 2024, as you all are aware, pero siguro yung mga ibang armies na bago hindi pa, nabili na kasi itong building na to, pinagbenta na to. So hindi na siya property ng Hive, hindi na siya property ng Big Hit. At kilala nyo kung sino nakabili nito. Ang nakabili nito ay ang sikat na aktor na si Kim Woo Bin. So kilala nyo naman yun, magaling siya sa mga dramas. So siya na yung may-ari nito ngayon. So tinatayang ang pagbili niya raw dito ay nagkakahalaga ng 8.2 billion Korean won.
So yun nga, nung pumutok yung balita na yun, nung nabili daw to ni Kim Woo Bin, ang war nila is magpe-preserve pa kaya yung historic graffiti na mga landmark ng BTS, like mga sulat-sulat na ganyan. Pero ayon sa bali-balita, wala naman daw planong gawin yon sa ngayon pa. Wala pa siyang planong i-renovate. Pero kagaya nga ng kanina, may nakita na tayong gumagamit niyan sa loob. So currently, hindi ko alam kung ano siya. Yun lang, pumunta na tayo sa kanilang next spot kung saan doon naman sila kumakain nung trainee days nila. Guys, naalala ko, meron sila dong parang ajuman nila, parang yun yung mother nila doon, na yun yung nag-alaga sa BTS nung bago-bago pa sila. And last punta namin, alam nyo ba, na yung mother na yun, nagulat kami, siya mismo yung nag-assist sa amin. So sobrang daming tao, tatlo kami sorte namin, nilutuan niya kami, siya mismo nagluto, so i-flash natin yung picture dito. So ano pang hinihintay nyo? Let's go na! Hi guys, from Colombia. So beautiful, very beautiful. From Philippines. Hello. Armies from Colombia. Both of you from Colombia? Yes. Oh, wow. Barranquilla. Huh? Barranquilla. Barranquilla, Colombia. Oh, step aside. Okay. So magtingin tayo dito ng mga armies. Hello. From which country are you from? Colombia. Colombia. So you're together? Wow. How about you guys? Which country are you from? Philippines. Mga Pinoy. Hello. Yeah. Sama ka po sa vlog ah. Hello po. From which country are you from, guys? Mexico. Mexico, hello, Mexico. How about you guys? India, both of you. Hello, India. Philippines. India, very beautiful. Look at Indian sky. They're so beautiful. Hello. Yeah. Welcome. Ang dami natin na-meet dito. Ngayon, buti na lang. Hindi pa super dami ng tao. Already, 1, 2, 3. One more, 1, 2, 3. Happy like Already, 1, 2, 3. Happy! Congratulations, armies from Malaysia. So guys, kung pupunta tayo ng next na sa Yujong Sikdang, ang ilalagay daw sa neighbor maps is ito. I-copy na lang natin to. Yan. Kaya yung Yujong Sikdang. Okay, so upon checking guys, parehong-pareho lang siya dito sa Yujong Restaurant. Same ng address, ayun, 14 Dosandero 28 Guild, Gangnam-gu. So dyan tayo. Dito, ayun ito type po, Yojong Restaurant. 4-minute walk lang siya. So nakakatuwa lang kasi marami tayong na-meet na armies kanina. Tapos dito, dun sa dati na lang kinakainan ng trainee days nila, super lapit lang, 4-minute walk lang. Kaya hindi na rin tayo mag-Uber in. Kasi nga naman old building yan, dyan sila dati. So dapat yung kakainin nila is malapit lang. Talaga excited na ulit ako. Kasi doon talaga natikman namin na sobrang sarap na meat. Promise, ang sarap talaga ng meat doon. Ako guys, dinaretso ko lang yun kasi ito na yun, oh. Pag nakita niyo yung, ano matawag sa ganyan, baboy damo na maitim. Ganyan, yan na yun. From there, dyan lang tayo galing guys. Baba lang dito. Then ito na. Kaya makita nyo ng BTS. Saka yan. Pag nakita niyo yung oink-oink na baboy na yan, yan na yun. Ito na! Ito na yung mismo. Super lapit lang. 4-minute walk lang. Tapos makikita nyo na agad. Guys, ba't naiiyak ako? Nakakaiyak. 2026 comeback na nila. So sa Sabado makakita na nila ako. Oh my God. Grabe, I ruined my Japan trip. Kasi 3 weeks dapat ako sa Japan. Pero nakabook ako ng BTS concert ticket ng VIP soundcheck sa unahan. Makakita na nila ako. Naiiyak ako. Oh my God, ba't ang OA ko? Guys, ang OA ko talaga. Hindi maintindihan ng iba to, pero armies, maiintindihan nyo ako, sigurado ko. Sobrang saya ko. So ito lang itsura niya guys, super lapit. Tignan natin yung mga old photos nila. Pag pumasok kayo dito, super dami talagang design about BTS. Ayan o. Ayan yung mga dati nilang pictures. Guys, ready na ba kayong pumasok? Ako, ready na! Let's go! Tananananan, tanana. Annyeonghaseyo. One, yeah. Okay. Tananananan, tananan, tan. Tananananan, tananan, tananananan, tananan, 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 tananananan, tananananan, baby, tanananan, tananananan, baby, tananananan, tananananan. Talagang kinantahan ko kayo guys. Kasi ito yung mga collections nila dati guys. Oh. Parang dati nalala ko may malaking Jungkook dito. Ay, parang Suga pala yun. Galing guys. Oh. Wow. Ay, si mother na nagluluto dati sa BTS. Busy siya ngayon. Pero buti wala pang pagkaanong tao kasi 3:02 PM na. So punta kayo ng alas 3. Tapos hanggang sa taas, tinan nyo. Diba? Talagang mga BTS designs. Alam ko may TXT din kami nakita dati dito eh. Ano? Ah, sorry. Ayan o, TXT yan. Signature ng mga TXT. Si Subin, Yeonjun, saka si Bongyu. So ito, kay Taeyeon to. Ito, kanino to? Yung Ninkay siguro yan. O, siya namang kulang eh.
Diba? So sila dito, TXT sa BTS. Wow, so cute. At syempre yung IG ng ating pangalawang bias, Jin. Uy, nagagalit naman ang first bias ko. Hello, hello sa'yo. Ala, baka magalit si Jungkook. Ang daming magagalit. Sige, lahat na lang kayo bias ko. Ah, Jimin! RM. Nahanap ko si Suga at saka si J-Hope. Suga, ito. Where's my hobby? Ito na lang. Hobby kasi ito yung malapit na. Grabe, nakakatawa. Okay, I'll eat na. Ganyan lang siya. Super humble beginnings ng BTS. Dito tayo pinaupo. Ito ang ating background. Grabe, kahit saan ka maupo dito, there's no such thing as bad seat. Always pag BTS. Ito ang prices ng kanilang menu. Screenshot nyo na lang, guys. Tapos ito, parang gusto kong orderin yung IG. Hindi ko pa natitikman yung IG na yung bagong company ni Bebe Kim Seokjin. So guys, ang sabi sa akin, pag ito daw in-order mo, minimum of 2. So instead of 13,000 pag ako lang mag-isa, 26,000 dapat ang orderin ko. Which is super laki sa akin. So in-order ko na lang isang black pork kimchi hot pot na 11,000 at saka itong black pork stone pot bibimbap. So total of 22,000 yen. So binigyan na tayo ng say hi! Bawal daw. Tapos tumatawa siya. It's okay. No pays. Yeah. Okay. Ano yung mother ng BTS dati yun? Oh, siya yung nagluto sa amin dati. Pagkakain kayo guys pala, yung upuan, meron tong lagayan ng bag. So, dyan nyo lalagay yung bag nyo, dyan nyo lalagay yung mga coat nyo pag sobrang kapal. Pero in my case, mag-isa lang ako at wala akong katabi. So, okay lang na dyan. Yung nag-assist sa atin sa ate. Ay, nawala. Ayun, hello. Super bait niya. Tinuruan niya ako, sabi niya, yung bibimbap, ilagay ko lang daw dito yung rice. So, lagay natin. And let's mix. Yeah, ito yung favorite order rin daw dati ng BTS. Nung bago pa sila, itong bibimbap hotpot na to, same na yung lasa until now. Ito yung isa ko ang aking in-order, yung kimchi hotpot. Yeah. Favorite dito ng BTS dati. Pero like pag may celebration. So 13,000 yun, yung order nila pag may celebration sila. Pero ang one nilang order is ito. Bibimbap. At saka itong kimchi stew. Yay! Guys, sobrang sarap. Ito na siya oh. Grabe. Sayang lang kasi yung meat dito, ito yung pinakamasarap na meat na natikman namin dito sa Korea. Promise. Etong dito, at saka yung doon sa may, yung next na pupuntahan natin, yung sa may 97 liners, ay yung dalawang naglalaban sa meat. Wow! Pati rin tong kimchi stew, sarap. Wow, sobrang sarap. Grabe. Sarap. From which country are you from? Can you say hi to our vlog? Hi, from Canada. But your parents... Ayos My mom lang. and dad are from Iloilo. Iloilo, wow. That's far from Manila, right? Are you in Manila? I'm from Bataan, but I work in Manila before. Wow. About 1 hour flight from Manila. 1 hour flight. You've never been to Iloilo? I haven't. No. But maybe soon. Near Boracay. Boracay? My dad is from North Visaya, near Boracay. Not yet. This is my first time. I failed multiple times. Run Seokjin, I failed. Hobie concert, I failed. Yeah, 'cause Then, he was in Manila. yeah. But in Manila, I was able to watch VIP sound check as well. Yeah. Nice to meet you. Ay, hello. Wanna say hi to the vlog? Hello, nag-hi din sila. Hello. From Canada. From Washington. Wow. Texas. New York. Wow. Mga sosyali ng kasama natin guys na army. Hello. Nagulat na ako, nag-hi na din sila. Mabait nila, no? So, ito talaga yung nagagawa ng pamanood ko ng concert na para kayong armies. Kasi hindi kayo mahihiya. Like, magiging masaya kayo, tisigaw-sigaw kayo na hindi kayo ma-judge. Kasi alam mo naman ng iba, sasabihin, ano ba yan? Ang OA, di ba? Ano ba yan? K-pop lang yan, ganyan. Hindi nyo kasi naiintindihan, guys. Pero pag fan kayo talaga, kayo lang magkakaintindihan. Guys, kahit mag-group meal kayo, yung 13,000 won per head, wag na, ang recommendation ko, huwag nakakalimutan tong bibimbap. Kasi hindi siya yung kagaya ng bibimbap sa Philippines. Iba siya. Kasi doon siya, parang may something ka na hindi ko maliwanag na ang sarap. Same tong, kimchi stew na to. Yeah. So, sabi ko kay ate, hygiene ako. So, kuha na lang daw ako dito, feel free daw. Of course, itong isa, alcoholic. Ito naman, non-alcoholic. So, dito muna tayo sa non-alcoholic. Ay, baliktad. Ito yung alcoholic, ito yung non. So, dito muna tayo sa non kasi nga, marami tayong gala ngayon. So, next, try natin tong alcoholic. I-try na natin tong non-alcoholic na hygiene. Of course, alam nyo naman, company to ng ating bebe boy, si Jin, Kim Seokjin. Ito ang kanyang bagong business. Wow! Ang sarap ng flavor na to, ng pink. Super sarap ng pink. Non-alcoholic siya. Nagluluto-luto na siya ulit sa mga may time talaga na magluluto-luto si mother sa mga clients or customers. So, especially pag madami kayo. Ayun naman yung asawa ni mother. Ayun nakita rin natin. Yeah. Hi to my vlog. Hello, mother. Hello, saranghe. Borahe, sabi niya. Borahe. Cute ni mother, no? Bye-bye, guys. Bye-bye. Nice to meet you all. Have fun. So yun guys,
trivia tayo. Ito na nga, dito na nga tayo sa may Yeojung Sikdang. So ito located to dito sa may bandang Gangnam. So kitinagurian din itong hole in the wall restaurant kasi nga during the trainee days and rookie days ng BTS, dito talaga sila laging kumakain. So yun nga, as mentioned earlier, ipapakita ko sa inyo kasi dati itong restaurant nito, sa ilalim nito, doon yung dance studio ng BTS dati. Kaya naman lagi sila kumakain dito. From there sa baba, ito lang yung restaurant nila. As in basement lang nitong building na to. Kaya naman dati, 2 to 3 times a day daw, everyday kumakain dito yung BTS. Kaya naman yung mother dito, sobrang napamahal daw yun sa BTS kasi bata pa lang sila noon, di ba? Si Jungkook ilang taon pa lang noon, parang 15-year-old pa lang. Siya na talaga yung nag-alaga sa BTS, literal mother na nila to. Tapos napabalita na yung BTS daw, usually pumupunta pa rin sila dito once in a while, pati TXT. So alam niyo yung balita na dati October 2024, si Kim Seokjin, kumain siya dito October 2024. Ang swerte ng mga fans na nakasabay niyang kumain. Kaya malay niyo guys, pag napunta kayo dito, makasabay niyo isa sa kanila. So solo lang si Kim Seokjin noon dito. Tapos meron ditong specific table na kinainan ng BTS. So sabi nila, ayun daw yun, yung mismong inupuan ko. Hindi ko alam kasi hindi ko na-search, hinahanap ko kung ano, hindi ko makita. Tapos nalaman ko na lang, yung pala yun yung inupuan ko mismo. Grabe. Tapos isa pa sa favorite nila is yung sa may dulo. So it's either magpapunta kayo dito or doon, sabihin niyo na lang yung favorite spot na BTS noon. So naalala nyo, yung BTS noong 2013, meron silang first variety show. Ang pangalan is Rookie King. Ayun yung pamagat ng variety show nila yun. So dito yun, sinet. So grabe guys, huwag mawawala to sa inyong itinerarya. So some of the armies or BTS fans, ang tawag nila talaga dito, Auntie's Home. Auntie's Home. Kasi nga naman, naging auntie na natin siya, di ba? Lalo tayo mga armies. So yun nga, isa talaga sa mga famous na in-order na talaga dito ng BTS noon is yung isa sa kinain ko, which is yung sa Korean is Wek Dweji Dolsot Bibimbap. Pero sa English, meron naman silang translation doon. Ayun yung Black Pork Stone Pot Bibimbap. So huwag niyong kalimutang orderin yung in-order ko guys kasi grabe, sobrang sarap talaga niya. Tapos may mga other favorites din daw dito yung BTS tulad ng spicy stir-fried pork served with rice and leafy lettuce wraps. At saka yung another popular is yung Budi Jjigae. Tinagurian din itong shrine decor kasi nga ito daw yung the living archive na may iba't ibang decorations ng BTS. At yung iba daw doon, design mismo ng fans. As in, kaya tinawag daw siya na shrine decor kasi may posters, photos, at saka fan arts. Saka dati daw, binasa daw ni Kim Seokjin yung mga nakasulat dyan from fans. Kasi pwede rin maglagay, meron dong area doon na pwede ka maglagay ng sulat. Tapos pag bumibisita sila, binabasa daw nila guys. So naku, gawin nyo yun. Tapos minsan daw yung owner daw, si Abuji. Ay tama ba yung Korean ko, Abuji? Nagbibigay daw siya ng BTS team cup sleeves nang wala namang dahilan, like nagbibigay lang siya. Ang galing na, so hindi tayo nabigyan, pero it's okay kasi nag-hi naman siya sa atin. So while ito nga daw itinaguro ang pilgrimage spot ng mga BTS armies, ang dami kasing offices dito sa Gangnam. Pero dahil doon, naging naging favorite spot na rin to ng mga native Koreans na nag-office dito kasi bukod sa mura siya, masarap siya, and of course, ito ang favorite restaurant ng BTS at iniisip nila baka one time makasabay daw nila yung mga BTS. Ito yung basement na pinagpa-practicean nila dati. Diyan nila tingnan natin kung makikita pa natin. Guys, ito na, tingnan natin kung makikita pa natin. Yan, diyan sila nagpa-practice dati guys. Oh my god. Dito nagpa-practice ang ating mga BTS dati. So yun na nga guys, ang next natin pupuntahan ay ang Yuga Cafe. Ito yung dating dorm ng BTS na ngayon ay isa ng cafe. Ginawa nilang cafe, yung interior lang yung binago, pero the rest, ganun pa rin siya kung saan sila natutulog noon and all. So puntahan na natin. From here, 19-minute walk siya, medyo malayo no, 19 minutes. So ayun lang ito-type nyo guys, Yuga. So kaya nga sabi ko sa inyo guys, pag pupunta kayo dito, ganun yung sunod-sunurin nyo. BTS Old Building, baba ng konti. Itong cafe ni Auntie's Cafe, or yung restaurant nga na favorite ng BTS, at ang last is yung sa Yuga Cafe doon. So magkakatabi na to, tatlo na to. So para hindi masayang yung oras nyo. Kumbaga, basta yun na yun. Sa geography niya, based sa location niya, madali siyang puntahan kapag sunod-sunod. Hindi pabalik-balik kayo, pupunta lang, babalik doon. So mas gawin nyo itong ginawa ko. So guys, medyo malayo-layo na nilakad natin. Grabe. Medyo malayo siya. So kung ako sa inyo, pwede na lang din kayo mag-Uber. O kaya pwede na rin kayo mag-taxi. Hala, kailangan nga umakyat niya. Super pataas siya. Wah, grabe. Guys, sige lang, mag-taxi na kayo. Ganyan siya kataas Ayun na yata yun. Hindi naman pababa siya guys. Buti na lang pababa siya. Medyo malayo tong Yuga Cafe. So i-taxi nyo na lang siya. Mula sa BTS Old Building. Ito na siya Ay, hindi yan. Truck yan. Katabi ng E-Mart. Yun na yung Yuga Cafe. Yung brown na yun. Neighbor maps kayo guys. Ang marami kasing Yuga dito. So mamamali kayo. So ito ang i-type nyo yung old address nila na 153-1. Noon yung Donggang Namgu. Pero pag ang ita-type mo is yung new address yata, parang mamamali ka. At ito na yun. Grabe. And ito yung old building ng BTS. Yan. Natakpan kasi ng truck pero aalis din niya, magde-deliver lang. Ayun na, may nakatatag lagay, Yuga. Actually guys, kakain ko lang, di ba, dun sa may kila Auntie's restaurant. So ngayon, dito naman, more on pastries dito and more on bakery. So mamaya, magsasabi ako ng trivia sa inyo about dito. So tara, pasok tayo. Open, dahil hindi sila close. Namiss ko talaga si Christine sa kasi Fuchi pagka nagpupunta ako sa mga spots na pinuntahan namin dati. Ito siya, ang ganda, di ba? Tcharam! So dito agad ng entrance, so huwag ka munang papasok doon. Yeah! Cute ng bata. Tapos dito, ito ang kanilang itsura. Pero parang hindi sila loko, ibang-iba si RM. Iba rin si Rogue at Wing. Pero okay na yun. Tapos dito magugulat kayo pag tumingin kayo. Ay! Sorry. Medyo nagulat tayo. Hi guys!
Welcome to my vlog. Are you armies, guys? Which country are you from? Russia. Russia! Wow, hello! From Russia! Ang galing! Ang cute! So, may nakita tayo mga friends from Russia. So, tahan natin to. Hindi ko alam kung kaninong kwarto to dati. Mamaya sa search natin. If you've only got this life, I wanna share it with you. Gawa to ng mga armies natin sa iba't ibang mundo. Grabe. Imagine nyo dito natutulog yung isa sa kanila. Alam ko mga bunk meds pa sila noon. Ito yung second dormitory. Ito is staff only. So we have to stop kasi sa staff lang yan. Ay, mali. So akit tayo. Dito yung pinaka-main nila. Nabilihan ng mga breads. So punta muna tayo sa breads. So ayan, garlic roll. Wala ng coconut cheese bread. 6,800 won. Ito yung pizza bread, 7,800 won. Ito, dressing, 5,800. 6,400. Black sesame cookie, walang presyo. Ito, ubos na yung block cheese. Ito rin, cinnamon roll, 6,200 won. Red bean roll, 6,800. Bulldog roll spicy, wow, 6,800. Saka medyo ubos na yung ano nila ngayon, pansin ko. Ang dami kasing armies ngayon, concert era, concert week ngayon eh. Chocolate roll, 6,800. Blueberry 7,200. And blueberry cheesecake. Nalala ko si Suga dito. Tana, we gonna cheesecake. Yung kanta niya. Chocolate cake 7,800. At naubos na yung red velvet at whipped cream na 8,600 at 7,300. Diba? Ito, gawa to ng mga armies. Binabasa rin daw to ng BTS. You know. Hello, from what country are you from? UK. UK! Hi, armies! Ang dami nating nami-meet. Are you gonna watch their concert? I wish I was trying to get tickets. Oh, I couldn't. maybe next time. Maybe, I'm hoping. I'll keep trying. Yeah, keep trying. Okay, so ito yung tsura ng kanilang cafe. Na dating dorm ng BTS. Alam ko pwedeng lumabas dito eh, pero ito hindi dito kasi nga naka-glass siya. Dahil glass skin siya. Sana all glass skin. Ayan o, alam ko naggawa kami dati dito, hindi ko matandaan kung saan. Ay, napatungan na. Nasa likod na. Alam ko yun eh, nung nagpunta kami dito, wala pang front na glass. Ngayon may patong na siya o. Pero dito, pen and papers. Tapos, ilalagay nyo lang yung message nyo sa kanila. Tapos, nababasa daw yan ng BTS. Kasi may pupunta sila dito. Ang dami na nagpo-post. Tapos, binabasa nila talaga. And lahat yan, fan-made yan lahat. Ito na yata yung third floor. So, grabe dito yung mga humble beginnings nila. Pero syempre, dati hindi ito ganito kaganda. Medyo, hindi siya ganong kagandahan noon. Kasi nga, bago-bago pa lang sila. Wala pa silang kapera-pera. Guys, parang so far, this has been the best or fulfilling vlog. I'm sorry. Women's toilet. So, napunta pa ako sa women's toilet. Loko, Jimin, saka J-Hope. So, i-correct na lang ako guys pag mali ako. Lahat yan daw, fan-made daw. Ang saya talaga. Siguro ang saya ko dahil I'm vlogging as an army, not as a vlogger. You know, nagpunta ako dito with my emotion of being a BS army. And finally, nung huling punta ko dito November 2025, yun yung mga super daming beses na nag-fail ako ng maraming concert tickets. And naalala ko isa sa sinulat ko dyan noon. Marami akong sinulat eh, na someday makikita ko kayo ng buo. Hello again! So, eto yata, medyo in-extend na nila to if I'm not mistaken. Early days ng BTS, oh. Grabe. Si V to. Free! Yung aking BB boy. Grabe. Uy, may nagbigay pa ng 1,000. Si V ba? At saka si Jin yung magkasama nun sa room. Hindi ko maalala. Ito sa tier bago lang to. Kasi endorser niya si V, tier. Ito si Yontan. Rest in peace Yontan. Ano to? Ayoko maniwalang si V to, guys. Nanggigigil ako sa gumawa nito. Charot. So meron ditong balcony. Kitang-kita yung labas. Sila. Fan-made din siya. Gawa siya ni Ate Maggie. Siya yung pinsan ni Noodles. Isa to sa ano nila, MV nila dati. RM, Jungkook, V, Suga, J-Hope, Jin, and Jiminshi. Ready, go. Ito naman si Zia Chandelier. So, tingnan natin sa last part. Last floor na. So, mostly kung gusto mo na tahimik, wala nang gaanong fans dito. Mag-order ka lang dito. Imagine nyo, sa dito mismo sa kanatutungtungan natin. Dito, yung BTS naglalagay ng training days nila. Look, aircon. Ay, ito yung dati, oh. Tapos ito yung aircon dati. Ayun yung aircon, oh. Ito yun. So ito daw, dito daw yung dating, yung mga napuno na, unang mga nabumisitang armies, dito daw yun nilagay. Then kapag napuno ulit yung mga nilagay natin doon, may possibility na ilagay daw yan dito, sabi ng may-ari. Pero let's see, ganyan na siya, oh. So ito na yung word na Yuga. Yuga Coffee. Yay! So, mag-ingat lang din kayo always guys kasi may mga lumalabas or may mga dumadaan. Mga nag-tour guys. So kayo guys, pwede kayo mag-tour. BTS tour, pero ako namamahalan ako sa BTS tour. Siguro 3,000 to 4,000 pesos. Depende yon. Tapos pili lang yung mapupuntahan. Tapos meron din namang 5,000 and up na medyo madami. Pero for me, hindi siya sulit eh. Kasi kaya naman siyang i-DIY. Kaya ginawa ko siya ng DIY. O kaya kapag pwede naman kayong taxi. Mura lang din naman lalo kung groups kayo.
different groups kayo or kahit isang group lang kayo, madali lang siyang puntahan. Grabe, hanggang ngayon naiyak na naman ako. Ba't ganun? Siguro kasi naalala ko talaga nung panahon na yun na ang dami kong beses na nag-fail sa mga BTS tickets. And sinabi ko talaga, minanifest ko na someday, makakanood din ako ng OT7 na concert dito sa Korea. So alam nyo naman, sobrang bardagulan yung pag-secure ng ticket, diba? Kahit may pambili ka, kahit may device ka na madami, wala. Dahil sobrang milyon ng armies na kalaban mo. So napakahirap ng ginawa ko. So yun nga guys, nandito tayo ngayon sa Yuga Cafe. Ngayon, isa na siyang cafe and bakery. And dati ito nga yung old dormitory building ng BTS. So konting trivia guys lang. So pag sinabi kasing Yuga, ibig sabihin daw niya sa Korean is either vacation or rest. So kung pupunta kayo dito, make sure nyo guys na tama yung address na mapipin nyo kasi baka madala kayo sa ibang lugar. 153-1 Nonyeongdong, Gangnam-gu, Seoul. So sabi ko nga, pag pupunta kayo dito sa may bandang area kung saan nagsimula ang BTS, ito yung last spot na puntahan nyo kasi medyo malayo siya dahil magkatabi lang yung old building at saka yung dating restaurant na kinakainan nila. So ito nga ang tinatawag din nila noon na roommate milestone kasi isa na to sa naging second dormitory nila, sa mga sunod na dormitory nila wherein nung medyo okay na yung career nila. So dati kasi isang bunk bed lang sila saka isang, actually hindi bunk, puro bunk bed lang siya, tapos isang room lang sila, sama-sama sila sa dati nilang dormitory. Ngayon nung nag-move out sila, dito sila nagpunta sa Yuga Cafe, nag-graduate na sila sa isang sama-sama, nagkaroon na sila ng konting sharing, nag-upgrade na sila. So ang magkakasama nun, una, si Jungkook solo daw niya. Cozy, smaller space, dun daw sa upper floor. Dun si Jungkook. Tapos, ang magkasama naman noon ng group is si Jimin and J-Hope. So, ngayon, dining area na. Yung area nila na pinuntahan natin kanina. And then, si Jin at saka si Suga, yan, sila rin yung magkasama, si Jin and Suga. So, sila yung magkasama sa isang room. So, tapos, yung room naman ni RM at saka ni V, sila yung magkasama nun. Ayun na yung usually yung ginagamit na room nila kapag magmi-meeting sila, kapag may gusto silang pag-usapan, yung pag may group study sila or, quiet coffee time. So, nagkaroon daw ng preservation to guys. Yung may-ari nito, hindi niya talaga tinanggal yung concrete. So, yun na yung pa rin siya as is para ma-preserve daw yung BTS na aura. So, kahit daw yung mga rustic aesthetic na design, inayaan niya lang daw yun para talagang ma-feel talaga ng mga fans na dati silang nakapunta sa dating dorm ng BTS. At saka may kasabihan nun guys na ang bumili daw ng building nito, alam nyo kung sino, hindi ko rin alam. Pero ang sabi, ang bumili daw ng building nito ay isang army fan din na gustong ma-preserve yung mismong building na, alam nyo yun, na nandun pa rin yung parang BTS aura. So kaya kung mapapansin nyo, wala talaga silang gaanong binago sa concrete. Pero of course yung interior, binago na nila kasi it turned to be one of the famous cafes or bakery dito sa Seoul, Gangnam. Tapos meron nga doon 'di ba yung pinakita ko kanila, the post-it wall wherein meron dong nakalagay na ballpen, tapos may mga free doon ng mga post-it notes. Kukuha ka lang doon, magsusulat ka kung gusto mo magdala ka ng sarili mong ballpen and i-stick mo yun sa wall. At usually binabasa raw yun talaga ng BTS kasi napupunta rin sila dito minsan. So may mga fans din na nakakakita or maswerte na nakakakita sa mga BTS. And syempre pag nagpunta kayo dito, sana bumili naman din kayo ng mga bread, ng drinks nila. So ako ang ginawa ko, nag-take out lang ako kasi kakakain lang natin, 'di ba? Doon sa may restaurant ni Auntie. So yun lang ating trivia for today. Guys, ang next natin pupuntahan ay ang current building ng HYBE. So, ang kanina pinuntahan natin yung mga old nila, yung humble beginnings nila. Now, tingnan nyo naman kung gano'n na sila kasikat at kung gano'n na kayaman ang ating BTS at ang ARMYs. Siyempre, parang sa atin na rin yun. Nag-ambag tayo dun, di ba? So, chinek ko dito sa may neighbor maps, guys. Hindi natin siya pwedeng i-walk kasi pag winok natin, ayan o, 2 hours and 5 minutes, laylay na yung mga dila natin noon. Pagka naman magte-train tayo, aabutin tayo ng 1 oras, ganun siya kalayo from here. So naisipan ko mag-Uber na lang tayo. So sige, tanggapin ko na hindi tayo maglalakad or magko-commute ngayon kasi medyo hapon na, 4:51. So pupunta tayo noon, after doon, yung kinainan ng 97 liners. Pero kung di yun aabutin, siguro yung 97 liners na kinainan, siguro tomorrow na lang natin yung kakainan. Pero yun nga, hindi ko ma-sure, pero one thing I promise, pupuntahan natin siya. Kung di natin kayanin today, baka tomorrow yun. So, kaya, tara na, let's go! So, sabi ni Google guys, pag pupunta kayo, ang itatype nyo lang daw sa Uber ay HYBE headquarters. So, ito siya, meron taxi ng pinakamahal siguro 13.1 won. So, dito na lang tayo. Magkano yan in peso? So, in peso, 546 siya. Not bad kasi medyo malayo yun. Kasi kung Japan to, itong ruta na to, aabot siguro ng 10 to 15,000 in peso. So ito 546 lang. Murang-mura dito sa Seoul. So make sure lang pag mag-pick up kayo, nasa tama kayong location. Kasi nangyari sa akin nung nag-Uber ako nung nakaraan, mali yung nakalagay na pick up. Akala ko yun na yun. Ayan yung E-Mart, E-Mart 24. Tapos Yuga din to. So yung E-Mart na lang nilagay ko para at least, di ba? Yun na. Tapos confirm pick up. So ang bilis guys, dumating na ang ating rider. Siya ay merong
ilang minutes lang, 2 minutes. So yun, iniisip ko na nga lang yung pinagkainan ng 9 to 7 liners, tomorrow na lang yun after natin magpa-schedule sa Juno Hair. So ang balak ko talaga kasi ngayon dapat, bago ako mag BTS tour, dapat nakaayos na yung hair ko para syempre sa BTS tour natin, maganda-ganda na may tsura natin kasi mukha na tayong losyang, 'di ba? Pero it's okay. Ganun talaga nangyayari talaga sa travel. Ako like kung ina-expect na pwedeng hindi matuloy yung itinerary mo na kompleto. Laging ganun pag travel. At least na-enjoy mo. Mahirap kasi yung nagmamadali ka sa travel mo. Ay, dapat puntahan ko to, dapat puntahan ko yan. So, dapat meron ka lang detailed itinerary. And then, kapag hindi napuntahan, is okay. So, pwede mo puntahan the next day. So, ganun ginagawa ko lagi sa akin. May detailed itinerary ako, pero hindi yun required na mapuntahan lahat. Kung ano lang abutin. Kasi pag nag-enjoy ako sa isang lugar, gusto ko magtagal ako. Like, kagaya kanina, nagtagal tayo sa Yoga Cafe, nagtagal tayo sa Old Building, nagtagal din tayo dun sa may restaurant nila, Auntie. So, gusto ko ganun yung gawin natin. Ang ating Uber 2987. Let's go. Just see 4:57 guys. Expected arrival natin is 5:30 PM. So malayo talaga siya. So guys, nakababa na tayo at ito na ang Hive at mayroong mga cherry blossoms. Wow, nakabalik na tayo ng Hive. Dito na ang kanilang building. Wow. Ay mga Pinoy, hello po. Sakay sa Pinas. Tagig, kayo ikaw. Lahat kayo, hello sa inyo, Pambataan. Ay, hindi sila nakita ito. Hello. Say hi sa ating mga na-meet. Muna natin ang concert. Oh, it's okay. Sa susunod, malay nyo. Sige, enjoy kayo. Bye-bye. Naalala nyo guys, dito si Songhon, no? Nung may nagtitiktok dito na engine, dito sa part na to, dumaan si Songhon para mga 5:30 AM. Ganon kaaga. Ngayon, ang daming tao, oh. Ang daming, dito tayo sa pinakaunahan, pero meron pa doon sa may likod. Ngayon, pag bumili kayo ng Team Money card dito sa may 7-Eleven doon, ang daming design na BTS. So, kung army kayo, gusto nyo magkaroon ng Team Money kagaya ng sa akin, doon yan sa may 7-Eleven. Itong Team Money, oh, si V. Oh, di ba? So, doon mabibili yan sa 7-Eleven. Saka yung 7-Eleven sa likod nito, station na ang dami laging BTS arm na design. Pero ngayon nakita ko si Subi, no? Ayan, no? Si Subi ng TXT, Tomorrow by Together, sa mga station yan. Ano, nakikita ba? Hindi ko alam kung nakikita. Ay, si Jay. Happy D-Day. April 20, Jay's birthday. And Hypen. So marami dyan laging advertisement from armies. Oh, TWS. Si Hanjun yun. Nasa kasi ano, Shinyu. Hanjin at saka si Shinyu. Tapos doon nalala ko ng birthday ni Subi. May malaking tarpaulin sa 7-Eleven na yan. Tapos ito na siya. Hi. Ipakita natin ang buo. Ganyan yan. Kalaki. Grabe. From rags to riches ang BTS. Ang tangkad ng building nila. Di ba dati siksikan lang sila? O ngayon may sarili na sila. Hive. We believe in music. O mag-picture kayo dito kapag ka ano. Kasi ito maganda kasi meron ng cherry blossom sa tapat niya. Literally, we're breathing the same air with BTS. Nandiyan sila sa loob. At saka yung TXT nandiyan din, TWS and Hypen. Lahat ng mga high groups nila. Les Seraphim. I don't know, parang New Jeans. Siguro wala na. Hindi natin alam pa. Grabe, so yan. Ang hype. Tingnan mo, si RM mo. RM yung bus ni RM. Wow. Galing. Ano pa natin? Napapatan pa natin ang bus ni RM. Namjoon supporters. From which country are you from? France. France? What of you? Unknown. I'm from Indonesia. Indonesia. Wow, nice to meet you. You're from the Philippines, right? Philippines. How did you know? The accent gave it away. The accent, is it? Okay. No, I mean that's a good thing, right? Because like every country has its like own accent. And, like Oh, yeah. good thing. Yeah. Yeah, are you going to watch their concert? Big fan. Who's your bias, guys? I like everybody. But who's the number one? All of them. All of them. Wow, OT7. How about you? I'm not really aware, but All of them? I think it's good. Yeah. Okay. Alright, thank you guys. Have fun. Bye-bye. Dito wala na yung mga trucks noon na against sa kulang yung seat yung Enhypen. Enhypen is 7. We are always connected about Enhypen pa sa pagkawala ni Lee Hee-sung. We want our Hee-sung back. So maraming ganyan dito. Enhypen is 7 forever. So guys, from there, ikot kayo dito. Meron ditong, ito na yung pinaka-entrance nila. Tapos dito, lagi nag-aabang yung fans kapag comeback. Ayan o, dito sa area na to. Tapos napakaraming cafes nito tungkol sa mga artists ng Hive. 17 and Hype and TXT. So naalala nyo, nung lumabas sa military yung BTS, dito nag-aabang yung mga fans. Kasi dito yung entrance ng kanilang parking. So, pag dyan dadaan ang BTS, tapos doon yung parking sa may dulo. Tapos doon yung parking sa may dulo. Diba? So may mga nakasulat din dito, oh. Martin Mars, go, Chinese fans. Martin yan ng Cortis. TWS, si Jake and Hypen 17, Karat Fighting and Hypen is 7. So ang kita mga ano nila dito. Wow, to Cortis, ang galing. Oh, sabi Saranghe kasi I love you. Yun na yun. So, ito yung front. Ay, back ba to o front? Siguro back na lang. Sige. Ay, nilagyan na nila ng ganito. Dati nakapag-TikTok pa ako dito. Ayan oh, Hive yung nakalagay. Nakapag-TikTok pa ako ng kay Jin. Tan 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 tan. Taga Sok Jin. Ganon.
Grabe. Happy birthday sa Mingyu. Ayun oh, nakalagay. Happy birthday, Kim Mingyu. May bias in 17. Ay, meron pang para sa atin yan, Delulu. Delulu Cafe. Nakikita nyo ba yan? Kasi minsan daw, may artist na lalabas dito, nag-book ng Grab, nagmamadali, tatakbo. Yung pala, K-pop. Ang dami na nangyayari na gano'n. Kaya yung iba, nag-i-stay lang sila dito para lang sa mga ganong rare chance. Ito yung sinasabi kong parking, basement parking nila. Kaya kapag may mga mag-enlist, alam nyo na, dito lahat nakapilang army sa likod. Dahil dyan dadaan, papunta dito. Puro Mingyu. Birthday ni Mingyu today, guys. Mingyu, may 17 bias. Wow, Kim Mingyu. Shake it up. Nagpunta kami noon birthday ni Kim Sok Jin, if I'm not mistaken. Kaya ang dami ring Jin. Ano? Wow. Happy birthday, Kim Mingyu. Oh. Ito yung early days niya. Ayun oh, wait. So, Black Drum. Black Drum yung pangalan. So, napakadami dito, guys. Kasi ito pagka pinuntahan nyo to, alam ko may cafe pa dito eh. Ayun oh, Kid Moon. Marami ring cafe pa dito. Kasi ito rin, dito. Wow. So, napakaraming choices, di ba? Sa second floor, Kid Moon. Walang tao sa Kid Moon. Ba't kaya? Sa ito bahay na to eh. Dito yata kami nag-cafe noon nila Tin and Pucci. Diyan sa second floor. Sa yung mga tinda nila. Wow. Diba? So, ayan lang yung high building. Sobrang taas. Ito yung L Ombre 378. Ito yung tingnan natin yung price. Konti lang. Screenshot nyo na lang. So, ito yung usual na tinda nila. So, ayan. I-screenshot nyo na lang guys para ma-budget na. Kunyari 6.7. Ibig sabihin 6,700. So, ayun yung sa bread. Pastries nila. So, screenshot nyo na lang guys kasi hindi na natin isa-isahin. Sino to? BTS nga yan o. Ayan. BTS. Kim Sok Jin. Echo. Album na yan. Saka ito. Cute. Ito sa mga Suga Bias. Love Connection. Yeah, dito kami yata nagpunta noon. Pero iba yung design noon. Suga Bias. Please return the lottery ball. So, may lottery ball sila dito. Ay, hindi. Hanggang dito lang yan. Love Connection. Sa mga mini yung Bias, para sa inyo to. Video na to. Si Pusa. Oh. Tapos ayan, mga pictures. Tapos pwede kayo mag-cafe dito. May warmer kasi super lamig eh. Tingnan natin. Hindi ko alam kung dito kami kumain. Hindi ko na talaga matandaan. Yung may mahabang, meron kasi nung mahaba, tapos ang daming design sa loob. Ito ba yung Black Drum ba yun? Puntahan nga natin. Ito nga yata. Si Mingyu na naman yung nakikita ko. Oh, happy birthday Kim Mingyu. BTS. Ay, dito nga yun. Puro Kim Mingyu oh. TXT. Oh, excuse me. Ayan yung drinks nila. Order first muna guys. Wala tayong magawa. Charing. Mag-hazelnut Americano na lang ako. 5,000 yen. Oh, may ganun sila. How much is that? 50,000 won. 50,000 won. So, magkano yun? 50,000 won. That's 2,000 pesos. Favorite namin kainan nun. Kasi nga, grabe yung design dito. Talagang blockbuster yung mga, BTS. Tapos may, yung bias ko sa Enhypen Walaan nyo kung sino. Songhun. Puro Mingyu. Kadalasan kung sino magbe-birthday guys, maaabutan nyo kung sino yung mga design dito. Kunyari magbe-birthday si Jin, puro Jin yan. Ngayon, birthday ni Mingyu. Sakto. Kaya puro si Mingyu. BTS. Yan. Kung sinong artist ng hype ang magbe-birthday. Ito siya, photo zone. Yan. Wow. Si Mingyu lahat yan. Wonwusay lahat yan. The joke. Tapos pwede ka mag-upo dito, photo zone. Picture ka. Signature oh. Love yourself ng BTS. Wow. Ito, ayun dyan, order natin. Ayan yung sino to. Si Jimin ba yan? O si Yuning Kai? Si Mingyu, hindi ko alam magkakamukha. Ayan o. It is. Is it Mingyu? Tapos ito si Jungkook to. Sigurado ko. Hindi ako magkakamali. Kim Sok Jin. BTS is 7. Ay, tapos ito yung mga other designs nila. Oh, tapos ito yung pinuntahan natin sa Indasuk Tour. Yeah. Oh, syempre BB. Si V, Kim Taeyong. TXT. Ayun o. TXT Sanctuary. Ito BTS ulit. Wow, so nice. Look at this, Jungkookie. At ang Pier Manila, nagpunta sila dito eh. Diba guys, sabi ko sa inyo, nagpupunta talaga sila sa mga cafes dito. Kaya ang daming armies na tumatambay dito. Imagine mo, nagkape ka lang, tapos maaabutan mo sila. Ayan, maaabutan mo si Jimin sa si Jungkook. Minsan talaga daw, nagpupunta, promise. Kaya, mag-coffee na kayo dito. Ito yung favorite nila. Ayan, TXT oh. Yeah. Wow, Jungkookie. Tapos dito kami nagpa-picture noon, naalala ko, kami nila Pucci at Christine, the Legazpi sisters. Min Yoongi, ang daming Min Yoongi na dito no. Wow, super mag-enjoy kayo dito guys. At syempre, walaan nyo kung sino to, mahilig sa tuna. Si Kim Sok Jin, boy tuna. Wow, grabe, ang ganda oh. Coke, si Kim Taeyong to. Siya ay ambassador ng Coke. Ito naman nakalagay Hope, J Hope. Wow, do not touch lang guys.
Mayroon na rin IG, no? IG. Yan, cuteness. Guys, super mag-enjoy kayo dito pag dito kayo nag-stay. Happy birthday, BTS Army, marry me. Laging kay Suga, di ba? Marry me. Ayun lagi ayun lagi nako-comment sa viewers. Mimili talaga sila dito, guys, ang BTS. Ayan, no? Paano ba naman? Tabing-tabi lang nito. Basement parking nila. Yan yung basement parking, oh. Kaya may moment na bibili sila, tapos nagkakape kayo. Tapos mapapagano na lang kayo. So ganun. So ganun mangyayari pag naabutan niya sila dito, guys. Nagtataka ako, bakit sila nag-aantayan dito? May darating bang artist? Kaya sila nagdadatingan, nag-aantayan. So guys, as I mentioned, nandito tayo ngayon sa tapat ng High Building. So ito na yung pinaka-recent nilang building ngayon. Yung pinuntahan natin kanina ay yung old building nila nung nagsisimula pa sila, nung hindi pa sila gaanong mayaman. Ngayon, super yaman na nila, napatayo na nila to. At alam nyo ba guys, itong building na to ay 19-story building at ang tawag nila dito is Hyper Nomad. The reason is because almost every wall nito, pag pumunta ka daw sa may tuktok or sa pumasok ka sa loob nito, every wall nito is movable and pwedeng i-reshape yung office depende sa pangangailangan nila. While this building is private, so hindi tayo makakapasok dito, yung labas nito, talagang hindi na siya naging private kasi maraming armies ang nagpupunta dito. And of course, naging tourist spot na rin to. So bilang armies, or kahit hindi lang armies, kasi iba-iba naman yun. May Enhypen, 17, Les Serafin, TXT, TWS, at di ko alam kung may nakalimutan pa ako, New Jeans, sige. So, ito yung kanilang home. Dito sila nagpa-practice ngayon. So, ito 19 stories. Sa kanila lahat yan. So, dati diba, nandun lang sila sa basement nung kainan ni Auntie. Yung basement restaurant. Doon lang sila nagpa-practice noon. Tapos ngayon, 19 story na yung kanilang building. Sobrang nakaka-proud sila. Dahil may ambag tayo dyan. Kakanood-nood natin ng concert. Kaya papasukin nyo ako. May ambag ako dyan. Hindi tayo pwede gumanon, syempre. So, sabi sa Google, meron sa may 19th floor daw nitong building na to. Meron daw silang tinatawag na The Calm Garden. Meron daw 200 birch tree na 6 meters tall ang bawat isa na parang nagre-resemble ng isang calm. So ito daw Hyper Nomad, yung concept daw nito is ine-emphasize daw yung coming together rather than being placed together. So yung building daw nito, it locks talaga daw yung fixed cubicles to encourage daw yung collaboration with each team member or within other groups. So ganun yung concept. Ang galing no, Hyper Nomad. Kaya pag nagpa-practice sila, pansin nyo, namumove talaga yung mga walls kung kunyari gusto nila hatiin to for the practice, yung isa naman sa meeting. Ang galing, sobrang galing. Tapos meron daw sa may loob nito, subsidized Fritz Cafe. Ayun daw yung bigay ng Hive sa kanilang mga employees. At yung cafe daw na yon, nagbibigay daw yun ng heavily discounted price. So approximately nasa 1,500 Korean won lang ang isang cup of coffee. So sabi dito, from 2nd floor hanggang 6th floor, ayun daw yung ginagamit ng production team para daw sa kanilang filming studios o kaya dance practice and label-specific studio. So kada label, of course, iba-ibang label yan, diba? Iba-iba. And Hypen, TXT. So kada label, ayun yung ginagamit from 2nd floor hanggang 6th floor. Sorry, ang hangin. Uuga yung ating stand. Tapos yung 7th floor hanggang 16th floor, ayun naman din yung ginagamit nila for general office spaces. Of course, sa mga staff nila, tapos sa mga siguro sa accounting, billing and all. So doon ang office nila. Tapos from 17th to 19th floor, ayun naman daw yung mga lounges spaces nila, yung welfare facilities at saka mga cafeterias nila. And of course, kagaya ng pinakita ko kanina, napakarami ditong restaurants and cafes sa labas nito. Kaya naman hindi mapigilan din ng mga armies na magstay dito. Kasi nga, yung mga cafes na yan, reportedly, marami rin talagang nagpupunta dyan, hindi lang BTS guys, minsan 17. Kasi minsan gusto lang nila lumabas siguro, tapos naka-disguise talaga sila na hindi mo sila mapapansin. Hanggang sa magugulat na lang yung iba na may nag-picture na nabukaan pala yung ating mga idols. So siguro ngayon guys, medyo late na, past 6 no, na magsa 7 PM na. So babalik na ako sa hotel. So bukas na lang natin pupuntahan yung favorite restaurant ng 97 liners nila, Jungkook, Mingyu, and Chaeonwoo. Originally ngayon yon, pero due to the lack of time, so tomorrow na natin pupuntahan, pero malapit lang siya dito. Malapit din lang din yon sa ating hotel, at ito malapit lang din kasi nakita ko 10-minute walk lang hanggang station, tapos 4 stations lang yata, nandun na tayo sa ating hotel. So tinanong ko yung mga armies dyan, tinanong ko kung meron bang artist na magpupunta. Sagot nila, I don't know, talagang pumipila lang daw sila para lang tumambay. So wala talagang darating na confirmation na balita na pupunta sila dyan. Yung iba daw nakapila lang dito sa may cafe na to, yung iba naman wala, nakatambay lang. So usually ginagawa na iba dito, maghapon lang talaga silang nakatambay sa cafe, as in nang wala namang artist na darating or whatnot. Kasi malay mo, today is Mingyu's birthday. Guys, may naka-block band. Feeling ko si Mingyu to. O kaya BTS. So kaya minsan nag-aabang yung mga fans dito kasi of course pagbabalik sa may headquarters yung BTS, biglang may kakaway. Walang kumaway kasi naka-tint sila. So guys, nakarating na tayo dito sa hotel. And of course, marami tayong nagawa ngayon na buong BTS tour. Ang hindi lang natin nagawa is yung kinakainan ng 97 liners, which is pupuntahan natin yung tomorrow after ng ating Juno Hair transformation tomorrow. And kung nag-enjoy naman kayo, so sana huwag kalimutang i-click ang subscribe button dito sa YouTube dahil malaking tulong na sa akin yan para makagawa pa tayo ng maraming travel vlogs. And of course, huwag din kalimutang i-follow ang ating mga social media pages na ilalagay natin sa screen ngayon. So yun lang, bye-bye!